So hello everyone, my name is MG Kumapak together with my group member Lawrence Sablina, Christian Jan Taiko, Aaron Laos, Richard Isuela, Miss Fabelin Pris, and also our leader, Mr. Lee Shan Carl. So now we are going to render an exterior design of an house. No? So let's start. So first things we need to do is just click the light beams, no? Light beams. Light beams. And then after that, search for the specific texture that we need to put on our exterior wall of our exterior wall of our house, no? So first, hanap tayo dito. Plastic roofing. So, hanap tayo dito ng magandang material na magandang gamitin. Exterior. Search tayo ng for exterior walls, no? Dito. So, pag maglalagay tayo ng exterior wall sa ating bahay, no? Make sure na hindi siya reflective. Kasi nagmumukha siyang glass. So, ito, gagamitin natin itong material na to. Then, download natin para mag-appear siya sa ating T-Ray. And then, after that, so, ayan, completed na siya. Click natin yung T-Ray natin. So, ito siya, no? Click natin yan. And then, pero bago yan, click natin itong walls, no? Itong wall natin. Yan. Sorry, medyo naglalag lang yung SketchUp ko. Then, click another. Ito din. And then, click natin yung T-Ray. So, yun, nag-appear na siya, no? Ito pa. May mga parts ako dito na naka-group. So, very difficult siya kapag i-edit natin dito. Kagaya na ito, no? The next part is this part na to. Itong naka-group na ating column. Then, isa pa. Meron pa dito. So, as you can see, may mga parts siya na hindi pa natin napapalitan. Like this. Ito part na to. So, after nito, mag-proceed tayo dyan. So, kung mag-edit pala tayo ng mga components natin na naka-group dito sa SketchUp, i-double click lang siya, no? Para hindi masabay ibang part, lalo na kung naka-group sila. And then, pwede natin siyang i-right click, no?
right click and then edit group, no? Pag inedit natin yung yung components natin sa SketchUp na naka-group, no? Pwede na siyang iba kung ano yung colors, kung ano yung size niya, no? So very convenient. So, okay na. And after this, mag-proceed tayo sa V-Ray. Kung paano nga ba yung tamang pag-edit ng materials, no? Paano yung tamang pag-edit ng material, and then, kung paano gamitin yung for sa mo. And then, dito sa roof natin, siguro ibayin natin siya ng colors, no? Kasi, ang pangat ang color brown para sa akin. Kahit siguro gray. Gray. Lagyan natin ng gray. Ayan. Color gray. Or siguro, dark blue. Hindi rin siya maganda. So, edit natin dito. Mas darken siya. Mas maganda. Then, natin yan, no? Itong mga side by side natin dito banda. Edit natin siya, no? May mga plugins dito sa SketchUp na pwede magpadali sa mga trabaho natin. Pero kung isasama natin yung plugins dito, siguro matatagalan tayo kung paano mag-install nga ba ng mga plugins sa SketchUp. Kaya mas okay na dito na lang siya. Then, dito ulit. Dito naman. So, kung select pala tayo ng side by side manually, i-hold natin yung shift. For example, ito. Hold shift and then, yan o. Diba? Para makipag-click tayo ng specific part ng nakagroup natin na area. Yan, kaya niyan. Very convenient. Yan. So, let's proceed to rendering na ng ating exterior. So, first step is open natin yung V-Ray, no? Ito ang asset editor. So, kung meron ako naka-open dito na asset editor, ito na siya. Teka. Ito na siya, no? Pag in-open yung asset editor, automatic, ito na yung lalabas. Ganyan siya. And then, i-click mo dito para makita natin yung part na pwede nating render. And then, after mo nito, paano natin malalaman kung ano yung mga specific material na ginamit natin sa pagre-render natin, no? First, click natin tong default T-Ray.
Yan. Then itong sample paint, no? Once na-i-click natin tong sample paint na 'to, isi-show sa atin sa asset editor kung anong material yun. For example, ito. Then, pag click ko 'to, automatic na ilalagay tayo sa specific material na in-indicate natin dito sa model natin. For example, ito, i-click ko siya. Ayan o. So, as you can see, itong color M07, ito na yung material na ginamit natin dito sa V-Ray. And then, para maano natin siya, ma-edit natin sa V-Ray, no? Just like this. It's up to you, no? Kung gagamit ka ng mga preset or by your own edit lang kung ano yung gusto, kung ano mas prefer mo. Pero ako, mas prefer ko kasi yung ganyan, no? But sorry, mali pala yung ginamit ko na roofing dito. So, balik tayo dito sa light beam. No? Ito yung gagamitin natin sa roof. So, siya yung roof. Roof, ayan. Click. Then, click. And then, marami siyang lalabas dito, no? Kaya, very convenient ang light beams. Pwede siya sa SketchUp, no? Hindi ko lang kung pwede siya sa Revit. And then, sa pagkaano natin, pwede siya gamitin sa Enscape, even sa V-Ray. So, sa dalawa lang kasi siya na gagamit ko. Sa dalawa pa lang. Hindi ko pa na gagamit sa ibang mga rendering softwares like Lumion, no? Kasi wala naman tayo nun. And that's so pretty much expensive no, when it comes to budget. Kasi wala naman tayong ganun kalaking budget. So, kung gagamit tayo dito, no? Itong kasi ng ano na to, tawag dun, roof na to, itong standing metal, mas okay na pumili tayo ng ng tile roof, no? Actually, may nakita ko dito kanina. Ito, no? So, ito, i-download natin yung roof na yun. Na yan. And then, indicate natin sa ating roof para mas maganda yung ano niya, yung looks niya. By the way, kung maglalagay pala tayo ng mga material sa ano natin, sa ating mga model sa SketchUp, make sure na dapat may sinusunod tayo doon, no? Kung modern design ba, no? Ito kasi sa akin, hindi naman siya model kasi nga, naka-proof lang naman to. Ayan. And then, default array. Click natin tong area na to. So, okay na siya, no? Spreadsheet. Then, after yan, pwede natin siyang may apply sa V-Ray kung ano yung texture niya kapag na-render natin itong bahay na to. Kung ano nga pala, kung magtataka ako, bakit parang may mga statwa dyan dito? Like ito motor, ito rin kotse, and even itong trees, no? Kasi puno yan eh. Puno kasi yan. Ito, yan. Ah, meron yan kapag nag-edit tayo or nag-render tayo ng Enscape, no? Mag-a-appear yan kapag nag-edit tayo sa Enscape. Pero ngayon, very gagamitin natin. So, may tendency na for example, itong aircon, pwede siya masama sa V-Ray natin. Pero sa Enscape, hindi siya masama. So, ulit tayo, no? Click natin tong asset editor. Yan, asset editor tayo. So, ito na yun, no? Ito na yung ginamit nating material. Yan, na ngayon. So, edit natin sa V-Ray. Kung gusto niya mag-apply ng texture, meron dito. Itong 4, ginagamit siya sa damo. Yan. Marami pa siyang uses dito. But ngayon, mag-focus muna tayo sa texture. Sa texture tuloy, tama, sa texture, no? So, hanapin ulit natin yung material na yan. So, ayan. And then, sa pag-edit ng material dito, kung tile roof ang ginagamit natin, kailangan wala siyang reflective colors. I mean, kapag ano siya ng light, no? Kailangan hindi siya nagre-reflect or parang glass, ganun. Kasi kapag tile kasi, hindi naman siya yung kagaya natin na
Yung tile na pang interior, no? Pag roof ang usapan, hindi siya ganun. Kailangan wala siyang reflective. Yan. Roughness o glossiness, tama lang roughness. Kasi nga, hindi naman siya reflective. Itong refractions din, tama lang din. No? Actually, pwede naman siya kung default yung gagamitin natin. Pero kung default kasi yung gagamitin natin sa pag-render, itong default material na itong ano na to, roof na to, hindi ko mapapakita kung paano i-edit ito sa V-Ray. No? Kayo na bahala kung paano nyo i-navigate itong mga material na to, itong mga setting na to. Yan. Pwede rin kayo mag-indicate ng ano dito, files, no, kung anong mas maganda. Ayan tayo, for example, ito tayo. Yan. Yan. Ganyan siya. Pero hindi tayo mag-focus dyan ngayon. No? And then, saan na ba tayo? Kapalit natin yung material na yun. So, ito siya, no? May mga texture slots siya dito na pwede natin siyang edit. Ayan. Yan. And then, after yan, okay na siya, no? Na-edit na natin yung material niya. Proceed tayo dito sa sa wall. No? Let's proceed tayo sa wall. So, medyo naglalag yung ating laptop kasi full storage na siya. Yan, sorry. Naglalag siya, no? Then, itong wall. Try natin itong wall. Yan. Mas maganda, mas maganda na ma-edit natin itong material na ito by material siya kasi mas na default yung gagawin natin sa sa pag-render. Mas maganda yung mas maganda kasi kung edit natin siya kasi kapag default lang may tendency na yung yung exterior wall mo may reflective which is hindi maganda kasi nagmumukhang glass yung wall mo. Yan. So, edit pa natin konti. Yan. So, okay na siya, no? Then after nyan, proceed tayo sa grass. Kung sa grass kasi, gumagamit dito tayo ng 4. Kaso nga lang, pag gumagamit ako ng 4 dito sa laptop, hindi siya gumagana. I mean, hindi pinapakita yung texture niya. Parang ano siya, kapag gumagamit kasi ako ng rendering o software na Enscape dito sa model na to, yung grass, nakikita siya, kitang-kita yung texture niya. Pero kapag V-Ray, hindi. Kahit gumagamit ako ng 4. Hindi ko alam kung bakit. Yan, so okay na siya, no? And then, after yan, render na natin yung ating model. So, pag-render nga pala, pwede tayong gumamit ng GPU and then CPU. Pero ako gagamit ako ng GPU para mas maganda yung quality. Ito na siya. Sa pag-render pala ng ating model, no? Ano to, try and error, no? Kasi, ano siya eh, tawag din, pwedeng pwede siyang mag-error, no? Yung natin, yung model natin dito sa SketchUp. Pero ngayon sa atin, okay naman yung ating pag-render.
Pero, ika-cancel ko lang muna ulit kasi mas maganda kung, medyo ano yung sunlight natin. Ayos natin yung sunlight. So, punta tayo dito sa parang bumbilya ang tawag dito? Lights, sorry. Yan, sa sunlight 'no. Mas maganda kung 1 lang siya kasi masyado siyang maliwanag. And then custom orientations, pwede mo siya ibahin kung saan siya manggagaling yung lights mo, 'no. Yung sa may X and Y, alam niyo na 'yan 'no, kasi sa CAD meron naman 'yan, X-axis and Y-axis. 'Yan, okey na siya. And then okey, render natin ulit. So, baguhin natin yung, ating ano, set ng ating lights 'no, kasi tingnan niyo naman madilim. Ulitin natin. So, kung mag-stop tayo ng rendering sa V-Ray, kailangan natin i-click 'tong Start Interactive Rendering. Kasi kapag hindi natin i-click 'yan, mag-continue siyang mag-renders 'no. So, puwedeng bumagal yung at inyong mga computers 'no, lalo na kung hindi naman siya kalakasan or hindi naman kaanuhan yung ating ano, laptop. 'Yan, okey na 'to siguro. And then yung sunlight pala natin iba yung colors. Maganda natin kung gawin natin siyang white. Hmm, okey na siya. Render ulit natin. Siguro taasan natin yung ating lights kasi nakita yung kanyang ano, ilaw sa loob. Ulitin natin. Ayan, render. Put siyang 7 para mas maliwanag. Ulitin natin. Siguro, gumamit tayo ng, ibang lights dito. Gawin natin siyang white para mas visible. Ayan. So, try natin ulit sa ating model. Lagyan natin siyang 90 degrees na.
Gawin natin siyang 9 para mas maliwanag. So, sa pagre-render natin, kailangan maging patience tayo lalo na kung hindi naman kagandahan yung ating mga ginagamit na pang-render na ano 'no, na CPU 'no, kasi matagal talaga siya as in. Ah, it can took, at least 1 hour siguro kung malaki yung ano mo, kung malaki yung model mo. And then kung marami kang nilagay na material and it depends din sa resolution na in-indicate mo dito sa ating pagre-render. So, ako kasi nilagay ko dito is, 1080. So, kaya medyo magiging matagal siya sa pagre-render. So, ganyan lang siya kapag nagre-render tayo, ayan. Then subukan natin yung mas maliwanag. Yan. Try natin yung CPU sa pagre-render. Medyo madilim siya. Try natin yung 20. Yan, 'no? So, mas maliwanag na siya 'no? Pero mas maganda kapag nagre-render tayo ng GPU yung gamit natin. For me lang. Kasi, yung GPU kasi 'di naman siya kalakasan. But for me, okey na siya. Kung, kung hindi naman pang heavy rendering yung ginagamit natin. So, kung i-zo-zoom out natin siya, makikita natin yung mga texture diyan, 'no? But sorry 'no, kasi, hindi ko mapapakita kung paano yung texture ng ating 4 'no, sa grass. Kasi nga tina-try ko talaga yung ano niyan, yung 4 niyan, pero ayaw talaga gumana. So, wait natin siya hanggang matapos kasi medyo matagal 'to 'pag kung iwi-wait natin siya, 'no? Pero magse-set muna tayo ng ano, ng specific view 'pag magre-render tayo. Idadagdag ko lang. For example ito, sa camera. Click natin itong camera 'no, 'yan. And then, meron siya ditong ano, meron siya ditong ito. Let's create match viewpoint. Kung magre-render tayo gusto natin kung ano yung ano, kung saang part dapat yung kita. Match viewpoint, 'yan, ito. I-update natin siya para makita natin. Click natin 'to, ito 'yan. And then, custom ba? Hindi. Match viewpoint 'to. Match viewpoint.
Kung gusto natin i-save yung image, pwede yan. Save image lang yan. Pati yung match viewpoint, no? Dapat may mag-appear yan dito na rectangle. So, render natin ulit siya. Asset editor and then render. I-check natin kung mas maganda yung view niya. Then, siguro landscape lang natin siya. Or picture. Square. Picture lang natin, no? Yan. And then, i-render natin siya. No? RTX na gamitin natin. Yan. And then, render na natin siya. So, wait na natin siya hanggang matapos para makita natin yung pinaka-ano niya. View niya pag natapos na yung render natin. So, ganyan siya, no? Yan. So, yun lang, no? Thank you sa, sa ating mga viewers dyan. Or sa mga mag-evaluate ng aming research product. No? So, thank you. Thank you po. So, yun lang.